Hey guys! Welcome back sa isa na namang Startup Wise video. So sa video na to, i-run through ko yung top 10 Notion tips makakatulong sa inyong magtipid ng sobrang daming oras every week. Kung gusto nyong ayusin yung personal life nyo, maging mas productive sa business, o mas ma-manage effectively yung team nyo, lahat ng tips na to ay sobrang simple lang na pwede nyo agad gawin pagkatapos ng video na to. And yeah, kahit na yung iba dito kailangan ng konting time para ma-set up, sulit naman siya in the long run kumpara sa oras na matitipid nyo. Kung wala pa kayong Notion account, maglalagay kami ng link sa description below para makasabay kayo sa tutorial na to. Anyways, with all that being said, let's get into it. Okay, so starting off with number 1. Gamitin nyo yung slash key for command shortcuts. So, nandito ako ngayon sa Notion ko, tapos punta ako sa test page na sinet up ko. Pag kinlik ko yung empty section, sasabihin niya na mag-type tayo ng slash key para sa commands. So guys, meron na akong ilang pages na tested na. Pero usually, ang ginagawa ng iba, kunwari lang page 6. Ita-type nila yun manually. So, ang ginagawa ng iba, ipapress yung enter, tapos babalik sila sa page. Tapos i-click yung 6 dots dito para mabuksan yung menu. Tapos doon nila ito turn into a, header page, to-do list, bullet list, or kung ano man. Pag kinlik ko tong page, magiging page yun. Tapos, kailangan kong i-click yun para makapagsulat ng kahit ano. Kunwari lang, isusulat ko yung blah blah blah. Tapos, to go back, i-click ko yung test dito. Now, the faster way to do this is i-type yung slash page and makita nyo dito na basic block yun. Pwede mong i-click yun or press enter and from there, makakagawa na siya ng page sa loob ng test page nyo. Pwede mo na itong pangalanan ng page 7. Press natin yung enter. Then, makakapagsulat ka na agad. As you guys can see, pag bumalik ako, naging page na siya na pwedeng maklik. Mas mabilis to kaysa i-click mo yung 6 dots dito, tapos diretso sa turn into page. Kasi kailangan mo pang i-click yun, tapos pangalanan. So, pwede rin to sa maraming bagay, hindi lang sa pages, right? Pwede gusto kong gumawa ng to-do list. Imbis na i-type yung turn into to-do list, pwedeng i-type ko na lang yung to-do, tapos okay na. Another way para ma-start yung to-do list is gamit yung bracket signs. So, pipindutin natin yung bracket sign na nakaharap sa kanan, tapos i-close mo ng isa pang bracket. Tapos mag-space ka, lalabas na yung to-do list. And let's say gusto mong gumawa ng header, right? Normally, slash mo lang yung heading, tapos pwede ka nang pumili sa 1, 2, and 3. Depende sa size, pero mas mabilis na access sa mga headers is gamit yung hashtag symbols. Kung gusto mo ng header 1, isang hashtag, tapos spacebar. Tapos makikreate na yung heading 1. Kung header 2 naman, dalawang hashtag, tapos spacebar ulit. Heading 2 na yun. Maraming mga keyboard shortcuts ang pwede mong madiscover through exploring Notion. Pero I can say na ang pinaka-useful is yung slash command to, makakreate agad ng page through typing. From there, pwede mo na agad i-name yung page, tapos pwede ka na rin magsulat. Okay, yung pangalawang time-saving tip sa listahan is yung paggamit ng paste and sync feature. Duplicate nyo yung data galing sa isang page papunta sa kabila at every time na i-edit mo yung data sa isang page, mag-update din siya sabay-sabay sa lahat ng ibang pages na nakasync. So for example, balik tayo sa Notion page ko. Magta-type ako ng ilang text, tapos isa-select ko yung block at ikakopy ko. Tapos punta tayo sa isa pang page, kunwari sa databases. Tapos paste natin. May kita nyo yung option na dismiss, paste in sync, or link to page. So i-click natin yung paste and sync dito. May kita nyo na may lalabas na red box around the block. And from here, basically kahit anong i-edit mo sa red block na to, pwede kang mag-press ng enter at magdagdag ng iba pa. So kunwari, magta-type ako ng test text 2. Pag bumalik tayo sa test page, may kita nyo rin na nag-update na din siya dito. At ganito rin mangyayari sa ibang pages, right? Pwede tayong gumawa ng isa pang page na tatawagin nating test 2. Select natin yung block ng sync, tas copy natin. Tapos paste sa test 2. Magsisync din yun. Para ma-test ulit, magta-type ako ng test text 3. Tapos pag bumalik tayo sa test page, syempre nag-update din yun. Pati sa databases page dito. So sobrang useful talaga kapag may team members ka na constantly pumupunta sa isang page, lalo na para sa mga call to action, instruction list, or kung ano-anong frequently changing content. Pwede mong gamitin yung mga sync blocks para pag pinalitan yung isang page, automatic na mapapalitan din sa lahat ng ibang pages na nasa Notion workspace mo. Okay, moving on sa number 3. Meron tayong specific keyboard shortcut para mas madaling maghanap ng kahit anong page sa Notion workspace mo. Minsan sa Notion workspace mo, sobrang daming pages na marami ring subpages. Kaya minsan nagiging unorganized at nakakaligaw sa dami ng pages na nagawa mo na, right? Kasi over time, nagbi-build up talaga ng maraming subpages under your pages sa Notion. Kaya ang easiest way para makahanap ng kahit anong page is pindutin mo yung Command at or Control kung nasa PC ka, tapos press P. So dahil nakamak ako, i-hold ko lang yung Command button dito, tapos press P. From here, pwede ko nang i-search kahit ano sa Notion page ko, kahit anong keyword, right? So kunwari, gusto kong hanapin yung item 2. Mag-generate siya ng maraming matches based sa mga nasa loob ng Notion pages ko, right? For example, nasa databases ako. At kunwari yung database
database ko ay may more than hundreds of different items. So, bawat item sa database mo, baka iba-iba yung pangalan at over time, matatagalan ka ng mag-scroll para lang maghanap ng specific page. Kaya using Command P, pwede mong mahanap kahit ano, right? So, for example, kung gusto mong hanapin yung page 6, kailangan mo lang i-type yung page 6. At basta alam ko yung title ng page, pwede kong i-type lang yung keyword at ibibigay niya na yung best matches para doon. Pwede ko ring i-sort by created by, right? So, kung may ibang tao sa team mo na gumagawa ng page, pwede mong i-filter by people. Pwede mo ring i-filter kung anong page to sa Notion workspace mo at pwede ring gamit yung date. So, yeah, sobrang useful nito lalo na kung marami ka ng pages sa workspace mo tas naalala mong may ginawa kang specific page pero di mo maalala kung saan mo nilagay. Okay, moving on sa number 4. Meron tayong Notion Web Clipper na pwede mong gamitin para magdagdag ng kahit anong web page sa Notion mo habang nagbabrowse ka sa internet. So, andito ako ngayon sa Notion Web Clipper page. Maglalagay ako ng link sa description para ma-check nyo to kung gusto nyo i-install. Available to para sa Chrome, Safari, at Firefox. And as you guys can see, literally pwede mong i-save kahit anong page sa web papunta sa Notion mo. Kaya makakatipid ka ng oras imbes na i-copy-paste mo pa yung link, pwede mong gamitin yung Chrome extension for example para i-clip kahit ano sa Notion mo. Ganito yung itsura ng extension sa Chrome page. For example, kapag kinlik mo to, hihingan ka ng pangalan ng page na gusto mong i-save, tapos pwede mo ring idagdag sa specific na page sa Notion workspace mo. Pwede kang mag-create ng buong database ng lahat ng clips na kinuha mo sa websites para sa future references and projects. Available din to sa iOS and Android. So, kung nagbabrowse ka sa web gamit yung phone mo, pwede mo rin gamitin yung Notion Web Clipper extension dun. So, example, kaka-install ko lang ng Notion Web Clipper sa Chrome ko. At yan na-add na siya. So, kung pupunta tayo sa extensions, nandito siya, at pag kinlik ko to, basically masasave niya yung page na nasa harap ko ngayon. At pwede ko tong i-add sa kahit anong page na meron ako. So, kunwari, i-add ko to sa test page ko, and for this example, hahayaan ko lang yung title as is. Tapos, i-click ko yung save page. From here, masasave na yun. Tapos, tatanungin ka kung gusto mong buksan to sa Notion. If ayaw mo naman, pwede kang bumalik sa Notion page mo. At pag kinlik mo yung test, mapupunta na siya sa pinakababa. Tapos, pag kinlik ko to, bibigyan ako ng link papunta sa website. And as you guys can see, binigyan din ako ng iba't ibang resources like SVG Export, Kona Leaf, Joy Pixels, at Google Translate. Kaya sobrang useful ng Web Clipper. Lalo na kung gamit mo yung Notion para sa lahat. You know, sa pag-document ng maraming websites, right? So, kunwari, gumagawa ka ng research para sa isang script. Pwede kang pumunta sa iba't ibang articles, websites like YouTube, right? At kapag nahanap mo na yung gusto mong ilagay sa Notion database mo, kasama ng lahat ng research mo, gamitin mo yung extension. I-clip mo siya, tapos move on ka na sa next website. Okay, tip number 5 natin is yung pag-create ng home para sa Notion mo. Medyo matagal tong i-set up kung gusto mong maging sobrang customized. Pero sobrang worth it naman kung gusto mong madaling ma-access yung mga important links sa buong Notion workspace nang hindi ka na nagna-navigate sa lahat ng pages at sub-pages sa sidebar. So, kung mapapansin nyo, nung una kong ginawa tong Notion page, nag-create siya ng personal home for me. At ito lang talaga yung kailangan mo para sa homepage. From here, pwede mo nang i-customize base sa gusto mo, right? So, kung gusto mong mapalitan yung cover picture, pwede mo siyang gawing kulay red, yellow, may mga images na pwede kang pagpilian, tapos pwede ka rin mag-upload ng sarili mo or mag-link ng kahit anong image mula sa web. For example, kung magka-customize ako nito, I'll name it as Joey's Home. From here, pwede na akong mag-create ng mga bagay na gusto kong ilagay. So for example, pwede akong gumawa ng header 2, right? Tapos pangalanan nating monthly. Tapos pwede akong maglagay ng divider. From here, pwede rin mag-create ng mga separate pages, right? So pwede kong gawin yung page na monthly goals. Tapos magdadagdag ng icon. Kunwari, calendar. Pag binalikan natin, gawa na to. Para i-click ko na lang. Ngayon, kung gusto ko ng ganito na may sidebar, ang kailangan kong gawin is mag-create ng bagong section. So, kunwari, gumawa ako ng another 2 hashtags. Tapos, pangalanan natin yearly. Tapos, lagyan natin ng divider sa ilalim. Kapag dinrag ko to sa gilid, mag-create to ng separation dito sa middle. At pwede ko na rin i-drag yung divider. From here, magiging full page pa rin to. So, kung gusto ko, pwede ko tong i-drag sa baba ng monthly at lalabas to dun. Tapos, ayun, separated na siya. So, easy lang gumawa ng column effect kung gusto nyo. One thing na makakatipid ng oras nyo is yung pag-link ng mga separate pages. So for example, kung gusto kong mag-link sa databases page ko, ang gagawin ko lang is mag-link sa slash, tapos piliin yung link. Lalabas dito yung link to a page. Pipiliin ko lang yung databases page, tapos from here, pwede ko na siyang i-click at mapupunta na ako sa labas ng databases page ko. And kung gusto nyo gumawa ng home para sa company nyo, pwede kayong pumili sa templates dito. Madaming templates ang pwede nyo pagpilian. Pero kung i-scroll nyo pababa sa human resources, may kita nyo na may company home template na built-in na sa Notion. From here, separated na yung team sa policy at iba pang useful things na pwedeng kailanganin ng Notion page ng company nyo. So, pwede nyo i-click yung Get Template
at maglo-load yun sa Notion page nyo. At pwede nyo tong i-share sa mga team members nyo. Nakasetup na to with all the stuff para sa inyo. Ang kailangan nyo lang gawin is to get into each page and i-fill to with information ng company nyo. Balik tayo sa personal homepage ko. Kung mapapansin nyo guys, nung nilink ko yung databases, hindi siya nag-link ng view. Page lang yung na-link niya. So para makita natin, kailangan ko pang i-click para mapunta sa specific page na yun. Pero kung gusto nyong i-link yung view mismo, pwede rin naman, which leads me to tip number 6, which is embedding databases sa homepage nyo para madaling makita lahat at a glance. So kung gusto nyo rin ng ganun, ang kailangan nyo lang is mag-click sa /link. Ito yung option na ginamit natin kanina. Kung nag-link lang tayo sa existing page, pero kung i-scroll nyo pababa, pwede rin naman mag-link ng view sa isang database. So kung i-click ko to, makikita nyo, tatanungin ako kung aling database or data source yung gusto kong gawing view. Kunwari, gusto kong gumawa ng view ng database 1 ko. So i-click ko lang yun, tapos gagawa siya ng view ng laman ng database 1. So kung babalik tayo sa database at mag-a-add ng bagong item, kunwari, item 4, tapos babalik tayo sa personal home ko, makikita nyo guys na nag-update siya in real time. Super useful nito para matrack mo lahat sa company mo nang hindi mo na kailangan pumunta sa sidebar at maghanap ng specific subpage or page na kailangan mo. Kailangan mo lang gumawa ng view sa loob ng personal homepage mo at i-link as a view instead of a page. Pero tandaan mo, medyo madami tong space na magagamit. Kaya I recommend na gamitin mo lang to para sa mga importanteng bagay na gusto mong lagyan ng view. Then I recommend na keep it as a simple page that you can click into. Either way, sobrang makakatipid ka ng oras kasi kailangan mo lang i-click yung homepage and then from there, meron ka ng access sa lahat ng nangyayari sa business mo. Kunwari, may isang section ka para sa mga employees at pwede kang gumawa ng magkakaibang dashboards, di ba? So kunwari, ito na yung dashboard ko. Pwede ko tong in-name as Joey's dashboard. Tapos kapag kinlik ko to, pwede akong gumawa ng specific view dito, di ba? So kung gusto ko, pwede akong gumawa ng board view. Tapos pwede kong i-source mula sa dashboard na gagawin ko para sa sarili ko. For example, gusto kong gumawa ng dashboard for myself, Joey's dashboard. Kung interested kayo, meron kaming separate tutorial sa channel na magtuturo kung paano gumawa ng employee dashboard sa Notion. Super useful to para matrack, delegate at ma-manage lahat ng employees mo gamit ang Notion. So for example, gagawa ako ng sarili kong dashboard at gagawa ako ng board para sa lahat ng tasks ko. So, gagawa ako ng bagong database na tatawagin kong Joey's Tasks. From here, pwede ko na lang ilagay lahat ng task na bibigay ko sa sarili ko. And kung babalik ako sa homepage at sa dashboard, pwede na ako mag-add ng data source. Kiklik ko lang yung show more at nandito na yung Joey's Task. Click ko lang yun at may view na ako ng task ko dito. Basically, nilalagay ko lahat ng employees dashboards ko sa maliit na section na to. O kung gusto nyo, pwede nyo ring i-link yung specific view. Punta lang kayo dito sa baba, click nyo yung link, tapos scroll all the way down para malink nyo yung view ng database. So, kunwari, ililink ko yung task ko. Lalabas na siya dito as an entire view at madali nang matrack mula sa homepage ko. Super useful nito para mag-track ng mga bagay sa company nyo, di ba? Syempre, gusto mo mag-focus sa importanteng bagay lang. Lalo na kung ikaw yung business owner or manager. Ay mong mag-waste ng oras sa pag-scroll sa lahat ng pages sa sidebar. Gusto mong ma-access easily yung mga importanteng bagay na kailangan mong makita araw-araw sa homepage mo. Okay, moving on sa tip number 7, which is paggamit ng pre-built templates ng ibang tao at pag-duplicate nito para sa workspace mo na super useful para sa mga bagay tulad ng business tracking, productivity, management, personal life, at marami pang iba. Malaking oras ang matitipid mo kung gagamitin mo yung mga templates nila kaysa ikaw yung magka-custom ng sarili mo. Actually, sobrang daming templates mismo sa website ng Notion. So kung gusto nyo, iwan ko yung link sa description para ma-check nyo rin. But as you can see, may mga templates of the month sila. At pwede nyong i-browse yung ibang categories tulad ng design, education, engineering, freelance, marketing, non-profit, personal, at marami pang iba. So for example, kung mag-i-scroll tayo, sobrang daming templates na gawa ng mga individual na tao online. At kung gusto mo yung isang design, pwede mo i-click yon tapos duplicate. So for example, nakita ako ng isang minimal dashboard na gusto ko. So meron na siyang notes, work, personal, at life all-in-one. At meron din siyang iba't ibang pages sa loob na pwede mo i-click. Kung gusto mong palitan yung picture, pwede naman. Kung gusto mong mag-add ng cover comment, pwede rin. Essentially, akin na talaga to. So for example, kung i-click ko yung goals dito, meron na mga nakalagay sa loob, pero pwede ko rin ilagyan ng sarili kong content. Baguhin yung mga gusto kong baguhin, pwede ko pang i-delete yung mga ayoko, right? Super customizable, which is one of the great things about Notion. And you know, yung pag-take advantage sa lahat ng free templates online is really good shortcut kaysa mag-create ka ng lahat ng to from scratch.
Pwede ka pumunta online at may mga paid templates na available. Kung gusto mo, pwede mo bilhin yun kung talagang sobrang ganda. Pero I recommend na i-check mo muna yung mga free ones, di ba? Hindi naman talaga necessary na magbayad ka pa para sa templates. Pero kung talagang worth it sila at minsan talagang may good Notion template pages na, hindi mo kayang i-duplicate kahit saan. Especially kung meron tong mga complex formula sa loob. So, para sa mga ganung templates, baka i-consider ko na magbayad. Pero for the most of you, I suggest na mag-stick na lang kayo sa mga free Notion templates available online. So, right here, nag-google lang ako ng Notion templates free. At ayun, napunta ako sa Notion page. Pero meron din namang ibang websites like Gridfeedy, Nick Lafferty, at notioneverything.com na may mga free Notion templates na pwede nyong i-check out. So, for example, sa website ni Nick Lafferty, meron siyang mga Notion templates para sa students, bundles, productivity, personal finance, work, pati na rin yung sa mga aesthetic Notion templates. So, wala na tayong time sa video na to para i-cover bawat Notion template sa internet. Pero, I highly recommend na i-check out nyo yung mga links sa description para ma-access nyo yung mga websites na to. Tapos, pwede nyo tignan kung alin yung gusto nyo at kung ano yung pinakabagay sa business at company nyo. And you can just go ahead and duplicate it on your own workspace kaysa gumawa ng custom para sa sarili mo. Minsan sobrang time consuming talaga kapag gusto mong gumawa ng custom page specific sa company mo. So guys, moving on sa tip number 8. This one is about paano mag-move ng databases or kahit ano na gusto mong ilagay sa gilid. Pero minsan di mo magawa sa ibang bagay like databases, right? Kunwari, meron kang dalawang database na nagawa na. Tapos gusto mo silang ilagay side by side. Kunwari, click and drag lang dapat, 'di ba? Pero as you can see, wala yung option na yun. So, in this case, i-click ko yung 6 dots dito. Gawin nating page. Gusto ko rin gawin yung second database as a page. From here, idadrag ko sila sa gilid. Ganito lang. Tapos kung i-click ko yung 6 dots, pwede na silang maging inline ulit. Same lang din sa database 1, right? So, kung i-click mo yung 6 dots, turn it back into inline. Tapos, ayun na. Side by side na sila ngayon. And yeah, medyo maluwag yung space dito. So, kung gusto nyo, pwede kayong pumunta sa options sa top right-hand corner and click on full width. Matatanggal yung empty space and mapupuno siya ng content mo. Super simple tip lang guys. Pero kung may gusto kayong ilagay side by side pero ayaw gumana, kailangan nyo lang siya gawing page, i-move sa side, tapos ibalik nyo siya kung ano siya originally. Okay, tip number 9 guys, super simple lang din. Basically, kung gusto mong mag-duplicate ng kahit anong block, all you have to do is i-hold lang yung Option key or Alt key kapag nasa PC ka. Tapos i-drag mo lang yung block kung saan mo siya gustong i-duplicate the page. So instead na i-click mo pa yung 6 dots, select mo yung block, tapos Command C or Control C. Tapos punta ka kung saan mo gustong i-paste, tapos Command V or Control V. Gagawin mo lang is i-hold yung Option or Alt key, tapos i-drag mo yung block and maduduplicate na siya kung saan mo gusto ilipat. And yeah, pwede mo tong gawin sa ibang bagay, right? Kunwari, punta tayo sa test page ko. Kung gusto ko i-select lahat ng mga blocks dito, di lang tong isang block, i-highlight ko lahat ng gusto kong i-duplicate. Tapos, hold ko ulit yung Option key or Alt, tapos drag lahat ng na-select ko, and yun, pwede ko nang i-duplicate kung saan ko gusto. Pwede mo din tong gawin para mag-move sideways, right? So, pwede kong i-duplicate sa gilid, and same na same yung copy. And super customizable talaga to sa kahit anong content na meron ka. So, for example, gusto ko to. I-hold ko lang ulit yung key, duplicate, tapos ilalagay ko sa right. Super simple shortcut, guys. Imbes na mag-Command C and Command V ka pa, i-hold mo lang yung Option key and kung nasa PC ka, yung Alt key. Okay guys, so yung last Notion tip na gusto ko i-share sa inyo is kung paano mag-bulk edit ng Notion databases. So dito meron akong dashboard ulit. And nag-create ako ng table view. As you guys can see, yung status ng lahat ng tasks ko ay not started pa for all 3 cards. Meron akong option na palitan siya to in progress or done. Instead na isa-isahin ko pa yung pag-click sa bawat task tapos manually ilagay na done, kailangan ko lang gawin is i-click and drag yung mouse ko para ma-select lahat ng tasks sa dashboard. Tapos from here, i-right click ko and makita nyo dito yung edit property option. Pwede nang ma-edit lahat ng pangalan, status, due dates, at iba pang properties ng mga tasks na sinelect ko. So, kunwari, select ko yung status. Pwede na agad palitan lahat ng tasks to in progress. And as you guys can see, nagbago na lahat ng options to in progress. So, let's say na may mga task na tapos na ng team member mo, nasa dashboard lang to waiting for you to change the status to done. Kailangan mo lang gawin is i-highlight, right-click, tapos punta sa edit property status. Tapos pwede mo nang palitan to whatever status na yung gusto nyo. Anyways, that's it for this tutorial. Sana nakatulong yung 10 tips na to in some way. And again, kung gusto nyo, naglagay kami ng timestamp sa buong video para pwede kayong bumalik sa bawat tip na diniscuss namin. Pwede nyo rin i-check yung link sa description below para makita yung mga websites na napag-usapan natin. Pati na rin yung link papunta sa Notion kung saan pwede kayong gumawa ng account at balikan every step para magawa nyo rin sa sarili nyong workspace. Kung may tanong kayo, feel free na mag-comment sa baba and we'll try na sagutin
gamitin agad. Sana na-enjoy nyo yung video. Kung oo, make sure na i-like at mag-subscribe for more videos like this. Dito sa Startup Wise, dedicated kami sa pagtulong sa mga entrepreneurs at business owners na i-level up yung business nila gamit yung platforms sa tulad ng Notion, ClickUp, and all the good stuff. Meron din kami mga tutorial sa channel namin para mas matulungan kayong gamitin yung mga platforms na to at i-take yung business nyo to the next level. Anyways, yun lang for now. Thanks again for watching and takit sa next video.